Tinalakay sa Senado nitong Martes ang Kadena Act na inahain ni Senator Bam Aquino na layong i-digitalize ang national budget upang babantayan ng taong bayan ang kaban ng bayan na mapag-iigting sa transparency, accountability at public participation sa budget process. Narito ang ulat mula kay Princess Castro. Tinalakay sa pagdinig ng Committee on Science and Technology ngayong Martes ang Senate Bill 1330 na layong paigtingin ang transparency, accountability at public participation para sa national budget process. Kilala rin ang naturang panukala bilang Kadena Act kung saan mandato nito na magtayo at magkaroon ng implementasyon ng National Budget Blockchain System. Sa pamamagitan nito, mababantayan ng taong bayan ang kaban ng bayan. Sa panguna ni Committee Chair Senator Bam Aquino, kanyang isiningit ang pagpapasigurado na dapat ang mga makatatanggap at makinabang na mga ayuda at scholarship ay ang mga benepisyaryo ng mga ayuda at scholarship ng mga programa ng gobyerno. Alinsunod dito sa pagkundina sa Ghost Beneficiary Incident, so ang mga nakalistang pangalan na hindi totoong tumanggap. Kaugnay nito ay kinuwestiyon din ni Gail Macapagal, founder ng Blockchain Council of the Philippines, kung saan napupunta ang mga donasyon halimbawa sa mga kalamidad. Anya, may mga pagkakataon kasi na pagkatapos ng photo opportunity ay binabawi na ang naturang donasyon. I am wondering, yung mga donation po tuwing bagyo, tuwing like Ondoy, na galing po sa ibang bansa like Japan or America, saan po yun napupunta and saan po yun nilalagay and how do we track that? Because it's been my wish po since I started into blockchain 2017. Gusto ko po sanang makita yon kasi I saw with my personal eyes na may mga donations na binawi after mag-picture taking. So I want to know kung saan po yun manggagaling at saan mapupunta at sino ang tumatanggap. Sinagot naman ito ni Finance Assistant Secretary Angelica Sarmiento. For the donation po, normally po kasi step 1 po niyan is dadalhin po dito yan sa Philippines yung mga goods na i-donate sa atin. So may process po yan sa yung recipient po will have to apply for yung mag-donate po sa atin will have to apply for importation for tax exemption for importation of this item. So DOF has a log of all those coming in na import ng mga donated goods. But as to yung sa kung actually na distribute po sa agency o kung sino po yung recipient, we don't have that. Only the logs of the imported items. Samantala, isa sa mga nais na tugunan ng naturang bill ay ang pag-transform sa disclosure ng budget process sa digital at verifiable system. Para sa implementation timeline ng bill, kasama sa Phase 1 ito ay ang immediate disclosure ng data mula sa agency websites kung saan ito ay digitally structured, searchable at officially certified. Kabilang din dito ang pagpapataw ng penalty sa mga hindi susunod na ahensya. Habang sa Phase 2 naman ay ang integration sa top spending agencies tulad ng DepEd, DPWH, DOH, DILG at DOTR. At sa Phase 3, lahat ng iba pang national government agencies ay kailangang mag-comply sa disclosure requirements sa ilalim ng Section 5 ng Kadena. Tiniyak naman ni Aquino na hindi lamang ito tila PowerPoint presentation, kundi datos na maaring ma-analyze ng taong bayan. Ipagpapatuloy naman sa mga susunod na pagdinig ang iba pang detalye gaya ng functions ng konseho at ilang pang seksyon na nakapaloob sa panukalang batas. So we're hoping that when this law is passed, it will not only promote the disclosure but also create a new regime where documents that pertain to the people's budget, mga dokumento na naglalaman ng pera ng bayan, pag hindi ito dinidisclose, pwede talagang may maparusahan. Initially, administrative, suspension, reprimand, even dismissal, eventually, and especially if with fraud, even criminal offenses. Isa sa mga nag-udyok sa panukalang ito ay ang mga maanumalyang proyekto, partikular ang flood control projects. Ayon kay Senator Aquino, maiiwasan ang korupsyon
kung may nakabantay at transparent ang mga dokumento na ilalabas sa publiko. Mula rito sa Senado, Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Inihain naman ni Senate Deputy Majority Leader J.V. Ejercito ang Senate Bill No. 1474 o ang Anti-Online Hate and Harassment Bill na tinawag niyang Emanatianza Bill. Ito ay kasunod ng lumalalang kaso ng cyberbullying, fake news at online defamation sa bansa kung saan isa ang anak ng TV personality na si Kim Atienza sa naging biktima nito. Ayon sa senador, bagamat nagsilbing plataporma ang social media para sa katotohanan, naging daan din ito para sirain ang reputasyon, magpakalat ng fake news at magsulong ng karahasan. Batay sa monitoring report ng DICT, nangunguna ang online libel na kinakbibilangan ng mga posts na mapanirang puri at public shaming sa mga reklamong nasa ilalim ng cyber na may higit 1,000 kaso noong 2024. Samantala, may isang importanteng witness ang hindi pinangalanan ni returning Blue Ribbon Committee Chair Senator Ping Lacson ang nakatakdang humarap sa pagdinig sa November 14. Alamin ang buong detalye muli kay Princess Castro. Nakatakdang humarap sa pag-resume ng pagdinig ng Blue Ribbon Committee o BRC sa darating na Biyernes, November 14, ang hindi pinangalanang very important witness. Ito ang ipinahayag o ibinahagi ni Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson nitong Martes. Ayon kay Lacson, ang naturang witness na ito ay magbabahagi ng mga bagong impormasyon tungkol sa mga bagong individual na posibleng dawit din sa maanomalyang flood control projects, gayon din ang mga ituturong pangalang dati nang lumabas sa pagdinig. Importante kasi pwedeng ma-wrap up yung lahat ng pwedeng o kailangang malaman patungo pati sa prosecution sa conviction. Dagdag pa niya, pinapa-finalize ko yung affidavit within the week, no? Kasi base sa kwento, saka base do sa mga dapat ebidensya, mga dokumento, ledger, digital files, lahat ng notes. Kasi sabi ko sa kanya, kung magme-mention lang ng pangalan na walang suportang dokumento, wag na lang mag-mention kasi baka makasira lang ng tao. So, maski may personal knowledge, kung wala naman siyang supporting documents, wag na lang magbanggit. Ilang beses din itinanggi ni Lacson ang pagkakakilanlan ng witness at sinabing sa susunod na Biyernes na lamang malalaman kung sino itong kaniyang tinutukoy. Samantala, 1 hanggang 2 hearing para sa FCP ang inaasahang maganap sa BRC bago ito tuluyang tapusin at dumako sa iba pang paksa gaya ng Farm to Market Road anomalies. Kaugnay nito, posible pa anyang magtagal sa Senate detention hanggang matapos ang 20th Congress si Curly Diskaya at 3 dating DPWH officials. Ito ay kasunod ng planong ipasabpina ng BRC ang ledger ng mga diskaya na naglalaman umano ng pangalan ng 17 kongresista at iba pang mga personalidad na nakatanggap umano ng kickback mula sa FCP. Ang naturang aksyon ay alinsunod na rin sa hiling ni Senator Erwin Tulfo. Gayunpaman, may posibilidad pa rin anya na tuluyan silang mahatulan kung maglabas ng commitment order ang Korte Suprema. Dito ay makikipagtulungan ng Senado para mailipat sila kung saan itatakda ng Korte sila dapat makulong. Kaugnay naman ng pag-resume ng pagdinig ay ipinaiimbita na rin si dating House Speaker Martin Romualdez sa pamamagitan ni Senate President Tito Soto at House Speaker Bogie D. Sa kasalukuyan, wala pang tugon kung makakadalo si Romualdez sa pagdinig. Mula rito sa Senado, Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Nagsagawa ng pagpupulong ang dating abogado ni Saldico na si Rui Alberto Esroldain ungkol sa banta ng assassination nito. Tunghayan ang balita mula kay Rayabel Medina. Nagsagawa ng pagpupulong dito sa isang hotel sa Pasay City ang abogado ni former House of Representatives Zaldico na si Roy Alberto S. Rondain ukol sa umano'y banta ng assassination. Kinumpirma ng abogado na wala pa itong balak umuwi sa Pilipinas dahil sa takot sa mga banta na natatanggap ni Zaldico.
Paglilinaw ng abogado, walang patunay o ebidensya sa pinaparatang kay Zaldico kaugnay ng maanumalyang flood control projects. Kung kaya't maaari silang magsampa ng cyber libel sa mga maling paratang na ito, ngunit hindi na lamang raw dahil ito ay magiging distractions lamang sa proseso. Samantala, sabi ni Attorney Rondin, ayon kay Congressman Toby Chanco, ikansela na lamang dapat ang pasaporte ni Zaldico. Kung saan ay sinalungatan naman ni Attorney Rondin na hindi maaaring ganun-ganun na lamang ang gawin dahil kailangan munang dumaan lahat sa tamang proseso ng batas. Sinasabi ni Congressman Chanco, i-cancel na muna, let his lawyers complain. DFA do not lawyer for a representative ko. Hindi ganun ang batas natin. Ang batas natin kailangan siguro tayo sa procedure niya ng passport law. Hindi yung shoot now, ask later. Kulong natin ngayon, tapos later na natin pag-lipisan for the judicial regulation. We are not a totalitarian state. We can't do business like that. Dagdag pa ni Attorney Rondin, hindi nagtatago si Zaldico sapagkat ito'y nag-iingat lamang at takot sa kung anumang mga banta na kanilang natatanggap. Rhea Bel Medina nag-uulat para sa Golden Nation Network. Pumalag naman si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte sa mga aligasyon ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino. Ito ay hinggil sa umano'y irregularidad sa mga flood control projects sa Davao City. Tunghayan ang ulat mula rito. Ibinunyag ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino batay sa mga opisyal na dokumentong nakuha mula sa Department of Public Works and Highways o DPWH at iba pang pampublikong tala na may tinatayang 4 bilyon at 350 milyong pisong halaga ng mga proyekto mula 2019 hanggang 2022 ang may mga red flag o indikasyong dapat siyasatin. Hindi tayo nag-zero in on a particular district, pero it so happens yung mga nakita nating tumalon kagad, kumbaga, na red flags ay nandun sa distritong yon. Ayon sa kanyang pagsusuri, 80 sa 121 kontrata ang may isyung tulad ng overlap, double funding at pagbabago ng lokasyon na hindi tugma sa General Appropriations Act. Kabilang din umano sa mga natukoy ni Tino ang mga proyektong walang malinaw na detalye tulad ng eksaktong haba o lokasyon, gayon din ang mga kontratang hindi nakapaloob sa pambansang budget. Binigyan din ni Tino na ang kanyang pahayag ay nakabatay sa dokumentadong datos at hindi sa pamumulitika. Nananawagan siya sa Commission on Audit o COA, Office of the Ombudsman at Independent Commission for Infrastructure o ICI na magsagawa ng patas at masusing investigasyon. Layunin umano nito na mapanagot ang sinumang opisyal o kontraktor kung mapapatunayang may paglabag sa batas. Ayon pa kay Tino, ang pagsusuri ay bahagi ng kanyang tungkuling panglehislatura na tiyakin ang wastong paggamit ng pondo ng bayan. Bilang tugon dito, mariing itinanggi naman ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte ang mga paratang at giniit na lahat ng proyekto ay dumaan sa tamang proseso. Sa kanyang pahayag, sinabi ni Duterte na ang mga flood control projects sa Davao ay naipatupad na suri at napatunayan ng DPWH at COA. Aniya, ang mga estrukturang ito ay tunay na nakatulong sa mga residente upang maiwasan ang pagbaha at hindi umano ghost projects. Hamon pa ni Duterte kay Tino na bumisita mismo sa Davao upang makita ang mga aktual na proyekto at makapanayam ang mga mamamayang nakikinabang dito. Dagdag pa ng kongresista, hindi dapat gawing plataporma ang pamumulitika ng mga lehitimong proyekto ng lungsod. Sa kabuuan, nananatiling magkasalungat ang paninindigan ni Tino at Duterte, kung saan si Tino ay nananawagan ng masusing investigasyon para sa transparency at accountability, samantalang iginiit ni Duterte ang kredibilidad ng mga proyekto at ipinahayag ang paninindigan ng kanyang distrito laban sa umano'y mapanirang aligasyon. Sa kabila nito, ininspeksyon naman ng DPWH at ICI ang isa sa mga nasirang flood control project sa Davao City, kung saan may natuklasang sirang bahagi nito matapos ang 2 taong pagkakagawa.
Dito nilinaw naman ni ICI Special Advisor Rodolfo Azorin Jr. na kanilang sisiyasatin ang kontrata upang matunton ang nararapat managot sa nasabing issue. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Sa kabilang banda, magsisimula na ngayong November 22 ang Malaysia Friendship Cup 2025 na pinangunahan ng Malaysian Embassy sa Pilipinas at ng Malaysia Chamber of Commerce and Industry o MCCI. Tunghayan ang ulat mula kay Jovi Rodriguez. Magsisimula na ang 2025 Malaysia Friendship Open sa November 22, 2025, kung saan mas pinatitibay ang diplomatic relation at ugnayan ng Pilipinas at Malaysia, gayon din ang pagbubukas ng maraming business opportunities para sa dalawang bansa. Magaganap ang naturang tournament sa Pradera Verde Golf and Country Club sa Pampanga at tinatayang nasa 288 golfers mula sa Malaysia at Pilipinas ang sasabak sa kompetisyon, kabilang ang ilang mga kilalang negosyante, diplomats, government officials at golfers mula pa sa iba't ibang international communities. Ang Malaysian Friendship Cup na ito ay naglalayo na palakasin at pagtibayin ang ugnayan ng bansang Malaysia at Pilipinas para sa pagbubukas ng mga negosyo na makatutulong sa ekonomiya ng bansa. Sa kabilang banda, sa kamakailang paglilipat ng Association of the Southeast Asian Nation o ASEAN Chairmanship sa Pilipinas, ang golf tournament na ito ay sumisimbolo sa pagkakaibigan at pagkakaisa sa buong ASEAN community. Ayon yan kay Malaysian to the Philippine Ambassador Abdul Malik Castellino. As you know, Malaysia just handed over the chairmanship of ASEAN to Philippines, and we were the host this year with the theme Inclusivity and Sustainability. And so this golf game will be a culmination of the whole year of programs of ASEAN. And also we are proud again to hand over to the very capable hands of Philippines will be host the 2026 ASEAN Chairmanship. Bukod pa rito, ito ay nagsisilbi rin bilang plataporma sa pagbibigay tulong sa mga charities. Kagaya na lamang ng nakaraang taon kung saan namahagi sila ng tulong sa mga paaralan sa Pampanga at Bulacan at sa mga nasalanta ng Bagyong Christine sa Batangas. Ngayong taon naman, direktang mapupunta sa mga charities ang malilikom na kita sa tournament, partikular na sa mga nasalanta ng kalamidad sa iba't ibang lugar sa bansa katulad ng Cebu at Davao. This golf tournament is not only an area where we network, we increase collaboration, we come together as a family of nations to better understand each other, but also it serves as a medium to generate funds for us to be able to support the communities in Philippines from various sectors. Kaugnay nito, nagpasalamat naman si Malaysia Chamber of Commerce and Industries Deputy Chairman Stephen Cao sa mga sponsors ng naturang paligsahan dahil umano sa kabutihang loob ng mga ito. As we look forward to another memorable tournament, let us continue to play not just for victory, but for a cause greater than ourselves. Thank you, and we look forward to seeing everyone at the Malaysian Friendship Open 2025 on November 22. Hindi lamang ito basta golf tournament dahil ang makakalap na kita rito ay layunin na rin na makatulong sa mga komunidad na lubos na naapektuhan ng nagdaang kalamidad. Jovi Rodriguez, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Muli na namang pinatunayan ni Filipina tennis ace Alex Yala ang kanyang galing matapos maabot ang bagong career high nitong Lunes at tuluyang magkapasok sa top 50 sa pinakabagong edisyon ng Women's Tennis Association Rankings o WTA.
Bagamat nagtapos ang kanyang Hong Kong campaign sa title holder na si Victoria Boko ng Canada, naging makasaysayan ang taong ito sa kanyang karera. Susunod sa tennis star ay ang Southeast Asian Games sa December na gaganapin sa Thailand. Si Yala ang kauna-unahang Pilipinong nakapasok sa top 50 ng WTA rankings. Get ready, fellow carrots! Balik Pilipinas ang K-pop sensation na 17 sa 2026. Ito ay bilang bahagi ng kanilang New World Tour. Inanunsyo ng concert organizer na Applewood Philippines itong Webes na gaganapin sa March 21 sa Philippine Sports Stadium, Bulacan, ang inaabangang Philippine stop ng grupo. Mag-uumpisa sa November 18 ang pre-sale para sa Carrot membership holder, habang sa November 20 naman ang general on sale para sa tickets na nagkakahalaga ng 5,500 hanggang 20,000 pesos. Samantala, 9 na miyembro lamang ng 17 ang kasama sa World Tour. Dahil kasalukuyang nasa mandatory military service, ang 4 na members na sina Jonghan, Hoshi, Woozi at Wunwoo. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, PBBM nagdeklara ng State of National Calamity. Pagtugon sa sakuna, nagpatuloy. Crime rate sa bansa, bumaba sa 13%. PNP magde-deploy ng mahigit 9,000 pulis para sa 3 araw na religious rally sa Manila. Emma na Chansa Bill inihain sa Senado. Representative Pulong Duterte pinalagaan ang pahayag ni Representative Antonio Tino sa umano'y maanumal ng flood control project sa Davao. Alex Yala kabilang na sa top 50 ng WTA rankings. Batas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Yan ang pinakamainit na mga balita ngayong linggo. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat sa aming Facebook page, facebook.com/Golden Nation Network. At mag-subscribe sa aming YouTube account, youtube.com/@Golden Nation Network. Ako si Jade Buhoy at ito ang News Force.